Okay po, Sir Devin. Magalang nasagot ko sa aking amo. Muli din akong tumingin sa papel na hawak ko para simulan ng magbasa. Unang pinagbabawal, huwag mag-iingay sa loob ng bahay. Pangalawang pinagbabawal, hindi pwedeng uminom ng alak, lalo na kung hindi sa kanya. Ikatlong pinagbabawal, hindi pwedeng sumabay ang kasambahay kay Devin Miranda. At ang huling pinagbabawal ni Miranda ay hindi pwedeng ma-inlove si Selena Corpus sa amo niya. Napataas ang kilay ko nang mabasa ko ang huling pinagbabawal ni Miranda. Iratang tumingin ako sa lalaki. May problema ba, Selena, sa mga pinagbabawal ko sa'yo? At ganyan ka kung makatingin sa akin, ha? Naku, Sir Devin, wala naman po akong problema. Ang totoo po niyan ay tuwang-tuwa ko dahil sa mga pinagbabawal mo. At ngayon po ay alam ko na mga dapat kong gagawin. Mabuti naman kung ganoon at nagkakaintindihan pala tayo, Selena. Sige na, pirmahan mo na ang kontrata. Pagkatapos ay lumabas ka na at sisimulan ko na ang mga trabaho ko. Ganon din ang mga trabaho mo. Simulan mo nang gawin. Okay po, Sir Devin. Sir, magdidilig ba ako ng mga halaman sa labas ng bahay? Tanong ko sa lalaki. Ngunit kinuha ko ang ballpen para pirmahan ng papel. Hindi mo ba nakikitang umuulan sa labas, Selena? Asar na tanong sa akin ni Miranda. Mabilis naman akong bumaling kay Miranda nang matapos kong pirmahan ng papel. Ewan ko ba, ngunit trip ko lang asarin ng lalaking ito. Kapag tumila na lang siguro ang ulan, doon ako magdidilig. Damn it! Hindi ko alam kung tanga ka o nagtatanga-tangahan ka lang, Selena. Hindi ka naman siguro bobo, di ba, Selena? Napaawang ang bibig ko dahil sa mga pinagsasabi ni Miranda. Parang labis ako nasaktan. Sa bagay, ako naman ang may mali kaya tatanggapin ko na lang ang kamalian ko. Ngunit masakit pa rin pala sa dibdib ko sasabihan ako ng bobo at tanga. Ngunit ano magagawa ko? Isa lang akong hamak na kasambahay. Sorry po. Tanging nasabi ko na lamang. Pagkatapos ay nagmamadali na akong tumayo sa kinauupuan ko para lumabas ng library. Saktong paglabas ko ng library ay saka naman ako naiyak. Siguro nga ay tanga at bobo ako. Sa bagay, ano nga asahan sa katulad kong hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral? Mabilis ko na lamang pinahid ang luhang nasa mga mata ko. Pagkatapos ay sinimulan ko na ang mga dapat kong gawin. Ngunit habang nagtatrabaho ako ay parang mabigat pa rin ang loob ko. Sa bagay, mabilis lang ang 5 buwan. Sana nga ay totoo din ang sinabi ni Miranda na pagkatapos ng 5 buwan ay hindi na ako guguluhin ni Agram. Saka ayoko makasama sa iisang bubong si Miranda. Baka hindi ako makapagtimpi at masagot ko ito. Simula ngayon ay hindi na ako magbibiro sa lalaki. Baka hindi lang tanga o bobo ang sabihin nito sa akin at baka mabigwasan ko na ito. Marahas na lamang ako napahinga at pinagbuti ang pagmamap ko ng tiles. Maya-maya pa'y narinig kong bumukas ang library ngunit hindi ako nagtangka na lumingon sa lalaki na lumabas mula sa loob ng silid na iyon. Selena, pati ang loob ng library ay pakilinisan mo din. Masungit na sabi sa akin ni Miranda. Hindi ako nagsalita at patuloy lamang ako sa ginagawa ko. Wala ako sa mood na sumagot sa lalaki. Narinig mo ba ang sinabi ko sa iyo, Selena? Mabilis akong lumingon sa lalaki na sa likuran ko. Sabay tango ko lang ng ulo. Hanggang sa muli ko ipinagpatuloy ang pagmamap ko. Nilampasan na din ako ni Miranda at hindi na muling nagsalita. Ilang sandali pa'y natapos na ako dito. Kaya sa loob ng library ako pumunta para doon naman maglinis. Wala naman si Miranda. Nakita ko kasi itong pumasok sa kwarto nito. Nagsimula na din ako maglinis ng library. Hindi naman ako nahirapan na linis dito dahil hindi naman masyadong madumi dito. Nang matapos ako maglinis dito sa loob ng library ay agad na akong lumabas. Balak ko sanang pumunta sa kusina nang marinig kong nag-iingay ang doorbell sa labas ng gate. Napahinga na lamang ako ng malalim hanggang sa magdesisyon na lumabas ng kabahayan. Hindi naman malakas ang ulan kaya hindi na ako nagtangka na magdala ng payong. Pagdating sa tapat ng gate ay maingat kong binuksan ang pintuan ng maliit na gate. Medyo sumilip ako at hindi ko nalakihan ang bukas. Sino po sila? Tanong ko sa lalaki. Napansin ko din ang kotse na kulay itim sa likuran nito. Mukhang mayaman ang lalaki. Umiti naman sa akin ang lalaki kaya kitang-kita ko ang ngipin nitong pantay-pantay. Parang may pagkahawig ito
kay Miranda. Nandyan ba? Si Devin Miranda? Pakisabi na lang sa kanya na nandito ang pinsan niyang si Carlos Miranda. Wika ng lalaki sa akin at ngumiti din ito ng matamis na tila nangaakit sa akin. Magsasalita sana ako nang maramdaman kong parang biglang nawala yata ang maliit na patak ng ulan na tumama sa aking katawan. Kaya naman bigla akong napatingala at doon ko nakitang may payong na sa aking tapat. Pumasok ka na sa loob ng bahay, Selena. Masungit na sabi ng lalaki sa akin. Pagkatapos ay agad na inilagay sa aking kamay ang hawak-hawak na payong ni Devin. Walang imik na kinuha ko na lang iyon at pumasok ako sa loob ng kabahayan. Sa kusina ako unang pumunta. Hindi pa ako nagtatagal dito sa kusina ay narinig ko na may papalapit dito. Mabilis ko na lang kinuha ang walis tambo at nagwalis-walisan kunwari. Alam kong si Miranda ang papalapit dito. Pumasok ka na sa kwarto mo, Selena. Walang lalabas hanggat hindi ko sinasabi sa'yo. Mariing bili ni Miranda sa akin. Ngunit nasa mukha pa rin ng binata ang inis na hindi ko alam kung bakit high blood na naman ito. Sir Devin, hindi pa po ako nakakapagluto ng makakain mo. Narinig mo ba ang sinabi ko sa'yo, Selena? Pasinghal na tanong ni Miranda. Agad din itong pinutol ang aking sasabihin. Ngunit muli ko na naman sanang ibubuk ang aking bibig nang mapatingin ako sa pinto ng kusina dahil sumulpot doon ang lalaki na ang pangalan ay Carlos at pinsan daw ni Devin. Hindi may pagkakaila iyon dahil halos magkahawig sila. Nakita kong ngumiti ito sa akin, kaya naman muli ko na namang nakita ang ngipin nitong mapuputi at pantay-pantay. Hi Miss Beautiful, what's your name? Sabay kuha nito ng aking kamay at walang habas na hinawakan ng likod ng palad ko. Sobrang bilis din itong nakalapit sa aking harapan kaya nashock talaga ako ng sobra. Carlos! Dumugundong ang malakas na boses ni Miranda sa buong kusina nang isigaw nito at banggitin ang pangalan ng pinsan nito. Kitang-kita ko nalilisik ang mga mata ni Pusit. Hey bro, relax. Wala naman akong gagawin kay Miss Beautiful. Makikipagkilala lamang ako sa kanya. Ngunit biglang pinutol ni Miranda ang anumang sasabihin ni Carlos. Hindi mo kailangan makipagkilala sa kanya, Carlos. Dahil hindi naman siya ang ipinunta mo dito, right? Paasik na tanong ni Miranda sa pinsan nito. Hey, ang sungit mo naman. Iiling-iling na sabi ni Carlos sa pinsan niya. Ako naman ay nag-excuse na lamang sa dalawang lalaki. Ngunit napansin kong nakatingin pa rin sa akin si Carlos. Ngunit may ngiti sa labi nito. Tila nahiya naman ako at nagpakatungo-tungo na lamang habang naglalakad ng mabilis. Nagmamadali na rin akong pumasok sa loob ng kwarto at agad kong inilock ang pinto. Pabagsak ako nahiga sa kama. Matagal akong nakipagtitigan sa kisame at malalim na nag-isip. Hindi ko alam kung bakit pabago-bago ang isip ni Miranda. May time naman na mabait ito ngunit maraming time ang sobrang sungit nito na tila ba pasan nito ang buong mundo. Maya-maya pa'y bigla akong napatingin sa pinto ng silid kung saan ako naroroon nang marinig kong may kumakatok doon mula sa labas. Dali-dali naman akong bumaling para buksan ito at ang tumambad sa aking harapan ay si Miranda. Diyan ka na kumain sa loob ng kwarto mo, Selena. Hanggat hindi ko sinasabi na lumabas ka, hindi ka pwedeng lumabas. Naintindihan mo ba ako? Sige po, Sir Devin. Sagot ko sa lalaki. Mabuti naman kung ganoon, Selena. Sabay abot nito sa akin ng isang lagayan ng mga pinaglagyan ng mga pagkain ko. Mabilis ko naman itong kinuha. Pagkatapos ay agad na dinala sa ibabaw ng center table glass. Muli ko sanang babalingan ng lalaki nang makita kong sinarado na nito ang pinto ng silid na ito. Dinig ko din ang paglock noon mula sa labas. Iiling-iling na lamang ako na muling lumapit sa mga pagkain na dinala ni Miranda para sa akin. Isa-isa ko itong inilabas at nakita ko masasarap ang mga pagkain na ito. Kaya naman walang pagdadalawang isip na nilantakan ko ito hanggang sa tuluyan kong maubos lahat. At nang tuluyan na ako mabusog ay sa loob ng banyo ako unang pumunta para maligo. Lalo at nabasa ako ng ulan kanina. Aba, sa panahon ngayon ay mahirap magkasakit lalo na kung walang atik. Nang matapos akong maligo at magbihis, ay pinatuyo ko lang ang aking buhok. Ngunit sumilip muna ako sa bintana at nakita kong lumakas na naman ang ulan. Napansin ko sobrang dilim ng kalangitan. Baka may bagyo kaya ganyan kasama ang panahon ngayon. Nahiga na lamang ako para matulog. Saka
Masarap pa naman matulog kapag maulan sa labas ng bahay. Maya-maya pa'y agad na akong sinapian ng antok. Kaya naman hindi ko alam kung anong nangyayari sa buong paligid ko. Napatili ako, sabay balikwas ko ng bangon mula sa kama. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, subalit mabilis akong umalis sa higaan ko at nagtatakbo papalabas ng kwartong tinutulugan ko. Mabuti na lang at bukas na ang pinto ng kwarto ko. "Miranda! Tulungan mo ko!" Sigaw ko at pagtawag ko sa lalaki. Tuloy-tuloy akong pumasok sa kwarto nito. Saktong pagbukas ko ng silid ni Pusit ay nakita ko itong lumabas ng banyo at nakatapis lang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan nito. Dali-dali naman ako lumapit sa lalaki at mahigpit na humawak ito sa braso ko. Miranda, may 2 vampirang ari sa kwarto ko." Bulalas ko pa. "What?" Narinig kong bulalas ni Miranda. "Totoo ang sinabi ko. May 2 vampirang ari sa aking silid." "Teka, baka siyo yun. Patingin nga ako." Tangka ko na sanang hahawakan ng tuwalyang nakalagay sa bewang ni Miranda nang pigilan ako nito. "Dromet! Ano bang nangyayari sa iyo, Selena?" Sabay tapik sa aking pisngi. Naramdaman kong ilang beses akong tinapik ni Miranda sa aking pisngi at dahil sa ginawa ng lalaki ay para akong nahimas-himasan o natauhan. Mabilis ko tuloy kinusot ang aking mga mata. Umiikot din ang mga mata ko sa buong paligid at doon ko nakitang nandito ako sa kwarto ni Miranda. Napatingin din ako sa aking kamay at napansin kong hawak-hawak ko ang dulo ng tuwalyang nakatapis sa ibabang bahagi ng katawan ni Miranda. Maliksi tuloy ako lumayo sa lalaki. "Ano bang pinagagagawa ko?" Sorry po, Sir Devin." Nagmamadali na lamang akong tumalikod para lumabas ng kwarto ng lalaki. Ngunit may pumigil sa akin pulsuhan kaya naman mabilis tuloy akong lumingon kay Pusit. Kitang-kita ko sa mukha ni Miranda ang inis na hindi ko mawari. Tila gusto ako nitong sakalin o sakmalin. "Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Selena. Pakulong mo lang ba na ikaw ay nananaginip para mahawakan mo o makita mo ang aking kobra, ha?" Pasinghal na sabi ni Miranda sa akin. Agad ko namang iwinaksi ang aking kamay na hawak-hawak ni Miranda. Pagkatapos ay nagmamadali akong lumayo sa lalaki. "Sir Devin, wala na po akong pakialam kung hindi ka naniniwala sa akin at problema mo na po iyon. Lalabas na po ako." Masungit na sabi ko sa lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali na akong umalis sa harap nito at nagtatakbo na papasok sa aking kwarto. Mabilis ako nahiga sa kama. Kinuha ko din ang kumot at agad na ibinalot sa aking katawan. Sa totoo lang ay labis ako nahihiya sa mga pinagagagawa ko. Pakiwari ko'y wala na akong mukha maiharap sa lalaking iyon. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit tila nahihibang na yata ako? Parang ayaw ko na lang lumabas ng kwarto na ito. Ngunit kailangan kong harapin si Miranda. Dapat ko munang ipahinga ang utak ko lalo na't gulong-gulo ako. Baka ang labas ko'y sa mental hospital. Ako pulutin ito. At yun ang hindi ko hayaang mangyari. "Selena?" Halos hindi ako huminga nang marinig ko ang boses ni Miranda. Binuksan na rin ng binata ang pinto. Hindi na rin ako gumalaw pa. Kaya lang, baka naman matuluyan ako sa hindi ko paghinga. At ang bagsak ko'y sa ilalim ng lupa. "Selena, bumangon ka na dyan." Paasik na utos sa akin ni Miranda. Hindi ko pa rin ito pinansin at nagtuloy-tuloy pa rin ako sa aking kabaliwan. Hanggang sa naramdaman kong unti-unting inalis ni Miranda ang kumot sa aking katawan. Ngunit hindi ako tumutol sa lalaki. Bahala ito sa buhay niya kung anong gusto nitong gawin o sabihin sa akin. Basta, kahit anong mangyari ay hindi ako gagalaw. Kahit pa yata, hampasin ako ng kahoy ay hindi pa rin ako kikibo. Sa lubong ang kilay ko, nang tuluyan kong makita ang mukha ni Selena. Wala itong kagalaw-galaw mula sa pagkakahiga nito sa kama. Subalit mulat na mulat naman ang mga mata ng babae. Para bang nakakita ito ng multo kaya hindi na ito nakakibo at hindi na rin gumulaw ang mga mata. Tumingin din ako sa mga mata ni Selena ngunit wala pa rin kakurap-kurap ito. Anong problema ng babaeng ito? Natuluyan na ba itong mabaliw? Kaya naman lumapit ako sa babae para tingnan ang lagay nito. Ngunit wala pa rin pinagbago at nakatingin lamang sa kisame. "Selena, are you okay?" Tanong kong may pag-aalala para sa dalaga, lalo at wala pa rin kibo ang babae.
Subalit parang hindi ako narinig nito. Di na ako makapagpigil pa at magkakasunod kong tinapik ang mukha nito. Bigla naman ako napalayo sa babae dahil dahan-dahan itong lumingon sa akin na tila isang mangkukulam. Sir, Miranda, please, lumabas ka na ng silid ko. Nakikiusap na pagtataboy sa akin ng babae. Selena, ano nangyayari sa'yo? Muling tanong ko sa babae. Wala akong problema, Sir Devin. Nagkataon lang na may meeting kami ng aking sarili ngayon. Kaya please lang po, Sir Devin. Umalis ka na, pwede ba? Iiling-iling na lamang ako lumabas ng kwarto ni Selena. Hindi ko alam kung anong problema ng babaeng iyon. Kinuha ko na lang ang aking cellphone upang tawagan si Jessica. Maya-maya pa'y agad din itong sinagot ang Coco sa kanya. Kuya Devin, bakit napatawag ka? Natanong ka agad sa akin ni Jessica. Ito bang kaibigan mo? Walang tama ang utak? Kailangan ko na yata siyang dalhin sa mental hospital. Isang malakas na tawa naman ang pinakawala ni Jessica mula sa kabilang linya. Maya-maya pa'y nagsalita din ang dalaga. Hanggang ngayon hindi pa rin kayo magkasundo ni Selena? Saka hindi baliw ang kaibigan ko, kuya. Ganyan lang talaga siya at medyo makulit. Tuloy-tuloy na litanya ni Jessica mula sa kabilang linya. Hindi muna ako nagsalita. Napailing na lang din ako sa mga pinagsasabi ni Jessica. Alam din kasi ni Jessica na nandito si Selena sa aking bahay. Alam din ng stepsister ko na may undercover ako dito sa Barrio Barba. Ngunit todo ang paalala sa akin ni Jessica na ingatan ko raw ang kaibigan nitong si Corpus. Lalo at nasa panganib ang buhay ng kaibigan nitong may kulang sa pag-iisip. Hindi talaga masasabing perfect ang isang babae. May kapintasan din katulad ni Selena Corpus. Hindi ko alam kung matino pa ba ang utak noon. Pagdating naman sa ganda ay may ibubuga ang babae. Yun nga lang ay may tililing ang dalaga. Kuya Devin, ayos ka lang ba? Hindi ka na nakapagsalita dyan. In love ka na ba sa kaibigan ko? Walang paligoy-ligoy na tanong na Jessica sa akin. Malabong magkagusto ko sa babaeng iyon, Jessica. Alam mo naman siguro kung anong gusto ko sa babae. Ayaw ko ng babaeng kulang-kulang ang tornilyo sa utak. Ay, grabe ka naman kay Selena, Kuya Devin. Mahirap magsalita ng tapos at baka isang araw ay hahabol-habulin mo ang kaibigan ko. Malabong mangyari iyon, Jessica. Sir Devin, pakibilan mo naman ako ng napkin. Mabilis akong lumingon dahil sa malakas na wika ni Selena. Kuya Devin, si Selena ba yun? Teka, bakit may napkin yata ako narinig? Hindi yun si Selena. Si Kikoy iyon, ang pusa ni Selena. Sige na, bye. Sabay off ko ng cellphone ko upang hindi ako kulutin ni Jessica. Baka kasi tumawag pa ito sa akin. Asar na tumingin naman ako kay Selena na ngayon ay hindi maipinta ang mukha nito. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa puso nito. Ano kayang nangyayari sa babaeng ito? Mukhang panibagong kadramahan na naman ang ganap ng babaeng ito. Teka muna. Tama ba ang dinig ko na pinabibili nito? Pinabibili ako ng napkin ni Selena? Naibang na ba ang babaeng ito? Sir Devin, pakibilan mo naman ako ng napkin, please. Bakit ako? Biglang tanong ko sa babae na hanggang ngayon ay hindi maipinta ang mukha nito. Sinong uutusan ko? Si Kikoy? Nagpapatawa ka ba, Miranda? Tomit, hindi ako bibili ng napkin mo. Ikaw lang ang bukod tanging nagpabili ng napkin sa akin. Swerte mo naman, babae. Pasinghal na sabi ko kay Corpus. Hindi mo ako ibibili? Sige, bahala ka magkalat ng dugo dito sa bahay mo at sa kama mo. Ikaw naman yata maglilinis, Sir Devin. Bigla ko ding nahilot ang akin noo. Parang hindi matanggap ng ego ko na inuutos-utusan lang ako ni Selena. Ako ang boss sa bahay na ito. Sir Devin, huwag ka nang umangal pa at ibili mo na ako ng napkin ko. Huwag kang mag-alala dahil ako na lang ang bibili ng kondom mo. Abnormal na sabi ng babae sa akin. Iiling-iling na lamang ako. No choice ako kung hindi sundin ang ipinag-uutos sa akin ng babaeng may tililing. Sir Devin, with wings ang bilhin mo ha? Pasigaw na utos sa akin ni Selena. Napaisip din ako. Ano bang with wings na sinasabi ng babaeng ito? Nasundan ko na lang ng tingin si Debbie na papalabas na ng kabahayan.
Ngunit ramdam ko ang galit at inis ng lalaki sa akin. Anong magagawa ko ngayon ako dinatnan ng pula. Hindi ko naman pwedeng pigilan iyo na huwag mo nang lumabas. Marahas na lamang ako napahinga hanggang sa muli akong pumasok sa aking kwarto. Dito ko na lang hihintayin ang aking amo na pinabibili ko ng napkin ko. Paghahandaan ko na lang ang sermon nito sa akin mamaya kapag dumating na ito. Kinuha ko na lamang ang tuwalya upang ilagay sa aking bewang, lalo at may kaunting bahid ng dugo ang nasa aking ibabang kasuotan. Hanggang sa nagdaan ng kalahating oras, maya-maya pa'y bumukas ang pinto at bumungad sa aking harap si Miranda na may dala-dala itong 2 kahon. Naglakbay ang mga mata ko sa mukha ng lalaki at kitang-kita ko na sobrang dilim ng tabas noon. Tila ba gustong ihampas sa akin ang dala niyang kahon. Agad itong lumapit sa akin at inilagay sa aking tabi ang dala-dala nitong kahon. Pagkatapos ay inis na tumingin sa akin ang binata. Humawak pa nga ang isang kamay nito sa bewang niya habang nakatingin sa akin. Siguro naman wala ka nang iuutos sa akin, Selena. Baka nakakalimutan mo na ako ang amo dito. Ngunit kung makautos kay akala mo ikaw ang boss sa ating dalawa. Pasinghal na sabi ni Miranda sa akin. Bigla tuloy akong napatungo. May point naman ito sa sinabi nito. Bigla tuloy akong tinubuan ng hiya sa aking katawan. Pasensya na po, Sir Devin. Nahihiyang sabi ko sa lalaki. Binuksan ko na lang ang isang kahon upang tingnan ang laman nito. Hanggang sa tumambad sa akin ang nilalaman ng kahon. Ano ito? Teka, bakit ito, Sir Devin? Anong gagawin ko sa mga ito? Pwede ko ba itong itapal sa aking perlas? Palatak na tanong ko sa lalaki. Kitang-kita ko naman ang iritang mukha ni Miranda habang nakatingin sa akin. Ano pang inaarte mo dyan, Selena? Binila na nga kita ng wings at napkin. Panay pa rin ang reklamo mo? Asar na sagot sa akin ni Miranda. Kayom din ang kamuo nito at alam na nagtitimpi lang ng galit. Nahilot ko tuloy ang aking noo dahil sa inis sa lalaking kaharap ko. Gosh. Sabay tingin ko ulit sa kahon na naglalaman ng wings powder na ginagamit sa paglaba. Ito lang naman ang binili ni Miranda sa akin na wings powder. At ang totoong pangalan talaga ng powder na ito ay wings salve powder. Hindi na lamang ako nagsalita ngunit muli kong binuklat ang isang kahon. Medyo napahinga naman ako nang makita kong napkin ang laman nito. Ito lang talaga na isang kahon ang hindi ko gusto ang laman. Sa bagay, pwede na ito. Saka itong wings powder, magagamit ko naman ito kapag maglaba ako at hindi na ako bibili ng powder. Maraming salamat po, Sir Devin. Ganoon din sa mga powder. Sana pala, ang sinabi ko na lang na bilhin mo sa akin ay Tide powder. Medyo mahal ng konti iyon. Tuloy-tuloy na natanya ko sa lalaki. Gusto ko tuloy matawa dahil lalo itong naasar sa akin. Ngunit matamis lang akong ngumiti dito. Pagkatapos ay agad na akong tumaliko dito para pumunta sa loob ng banyo. Pagpasok sa loob ng banyo ay mabilis kong inilock ang pinto. Nagmamadali akong naligo dahil pakiwari ko'y ang lansa ko dahil sa dugo. Hindi naman ako nagtagal dito sa loob pagkatapos ay agad din ako nagbihis at naglagay ng napkin. Kasalukuyan ako nagsusuklay ng buhok nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwartong tinutulugan ko. Mabilis naman ako lumingon at nakita kong si Miranda ang pumapasok. Hanggang ngayon ay nandito ka pa rin, Selena. Ilang napkin ba ang inilagay mo at sobrang tagal mo, ha? Alam mo bang kanina pa ako nagugutom? Selena? Sir Devin, kung nagugutom ka naman pala, sana kumain ka na lang. Hindi yung hinintay mo pa ako. Hindi ko naman dala-dala ang kaldero. Wika ko sa lalaki. Subalit bigla ko natakpan ng aking bibig dahil sa mga pinagsasabi ko kay Sir Devin. Pero tama naman ang aking sinabi Hindi ko dala ang kaldero. Saka ganoon din, minsan ang sinasabi sa akin ng nanay ko. John, sino ba sa ating dalawa ang boss sa bahay na ito, ha? Selena? Mariin ko tuloy kinagat ang aking labi. Parang nahiya naman ako dahil sa mga pinagsasabi ko kay Devin. Magsasalita na sana ako upang magpaliwanag ngunit mabilis namang nakalapit sa akin si Devin. Tinakpan ng aking bibig gamit ang palad nito. Nagtataka tuloy ako sa inaasta ng lalaki. Huwag na huwag kang magsasalita, Selena. Bulong sa akin ni Miranda. Marahan naman akong tumango sa lalaki. Maya-maya pa'y dahan-dahang inalis ni Miranda ang kanyang palad sa aking bibig. Bago umalis ito sa aking harap, ay sumenyas ito na wag daw ako mag-ingay. Marahan naman akong tumango sa binata.
Ngunit nakita kong may kinapa ito sa likod niya at doon ko na mataan na may baril pala ito doon. Maingat din itong humakbang para lumapit sa tapat ng bintana ng kwarto ko. Dahan-dahan din itong hinawi ang kortina upang sumilip sa labas. Nagtataka din ako kung anong meron sa labas ng bintana. Ang tanging naririnig ko lang naman ay ang patak ng ulan. Hanggang sa biglang lumingon sa akin si Miranda. Humakbang naman ako papalapit sa lalaki para magtanong kung ano ang problema sa labas ng bahay. May problema ba, Sir Devin? Tanong ko sa lalaki at sadyang inilapit ko din ang labi ko sa mukha nito. Napansin kong bigla itong napatingin sa aking labi at gumalaw din ang Adam's apple ni Devin. Hindi din ito kaagad nagsalita. Mabilis naman akong lumayo sa lalaki. Para kasing may naramdaman akong kakaiba nang magkalapit ang mukha namin ni Miranda. May mga taong pilit na pumasok sa bahay niyo. May inang sabi ni Miranda sa akin. Bigla namang napaawang ang aking bibig dahil sa sinabi ni Miranda. Baka sirain nila ang bahay namin, Sir Devin. May pag-aalala sa aking mukha nang sabihin ko yun sa lalaki. Dito ka lang, Selena, at wag na wag kang lalabas ng kwarto kong ito. Bili ng lalaki sa akin. Kahit kabado ay tumango na lamang ako kay Miranda. Bago umalis sa akin tabi ay matagal muna akong tinitigan nito. Narinig ko din ang pagbuntong hininga ng lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali na itong umalis sa aking harapan. Ako naman ay nangihina na naupo sa kama. Mukhang hindi talaga ako titigilan ni Agram. Ano bang gagawin ko? Hindi ko lubos akalain na mangyayari ito sa akin. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay. Ang makakain kami ni inay ng 3 beses sa loob ng isang araw. Swerte na lang kung may merienda pa. Ngunit dahil sa hindi ko pagsipot sa usapan namin ni Agram, ay tila ba sobrang laki ng nagawa kong pagkakamali dito. Hanggang sa bigla akong napatingin sa telepono na nandito sa loob ng kwarto ko kung saan ako natutulog. Dali-dali akong lumapit dito para tawagan ang nanay ko. Bago kasi ito umalis dito sa Barrio Barba ay may ibinigay ito sa akin na telephone number para matawagan ko daw ito. Tanda ko naman ang telephone number na ibinigay sa akin ni inay kaya pwede akong tumawag. Maya-maya pa'y narinig kong nag-ring na ang number na tinatawagan ko. Hanggang sa narinig ko ang boses ng isang babae. Nakasuyo naman ako kung pwede kong makausap ang inay ko. Saka nagpakilala naman ako sa babae. Maya-maya pa'y narinig ko na ang boses ng nanay ko. Selena, anak. Naku, mabuti naman at tumawag ka. Kumusta ka dyan? Ayos lang po ako, inay. Ikaw po, kumusta ka na po? Saka kailan po ang balik mo dito sa Barrio Barba? Ayos lang ako dito, anak. Ngunit wala pang katyakan kung kailan ako babalik dyan. Anak, mag-iingat ka palagi dyan at kumain ka sa tamang oras, ha? Kabilin-bilinan ng inay ko sa akin. Kayo din po, inay. Mag-iingat palagi. Huwag niyo po akong alalahanin dahil kayang-kaya ko ang aking sarili. Wika ko sa aking ina. Ayoko sabihin sa aking ina ang nangyayari sa akin dito dahil baka mag-alala ito sa akin. Hindi naman nagtagal ang usapan namin ng inay ko. Marahas na lamang akong napabuntong hininga habang nakatitig sa telepono. Ang tanging hiling ko na lamang ay bago dumating si inay ay matapos na ang problema ko kay Akram. Ayokong pati ang nanay ko ay mapahamak ng dahil sa akin. Bigla lang nanumbalik ang isip ko sa kasalukuyan nang marinig ko ang mga malalakas na kalabog sa bahay namin. May narinig din ako mga daing na tila nasasaktan. Hanggang sa bigla ako napatingin sa pinto ng kwarto kung saan ako naroroon dahil bigla itong bumukas at pumasok ang babaeng pinagtataguan ko. Walang iba kung hindi si Akram. Nalalaki tuloy ang mga mata ko sa gulat. Napansin kong basang-basa ito ng ulan. Ngunit paano itong nakapasok dito sa bahay ni Miranda? Akram, nagulat ka ba, Selena? Akala mo'y hindi ko malalaman kung nasaan ka nagtatago? At nandito ka na pala nagtatrabaho kay Mr. Miranda. Sabay ngisin ito ng kakaiba sa akin. Ngunit sa klase ng pangisin nito ay alam na alam ko na may gagawin itong masama sa akin. Pero hindi ko iyon hahayaan na mangyari. Lalaban ako sa babaeng ito kahit sa huling hininga ng buhay ko. Seryoso akong tumingin kay Akram. Wala akong kasalanan sa iyo, Akram. Gusto kong magpaliwanag sa iyo ngunit hindi mo ako pinaking... Kahit magpaliwanag ka pa sa akin, Selena, hindi na maibabalik ang mga nawala sa amin. Kung alam ko lang na ikaw ang magiging dahilan ng lahat ng kamalasan namin, ay hindi na sana kita tinulungan noon.
Ngunit ngayon, titiyakin kong madadala na kita sa aking boss upang siya ang magpataw ng parusa sa iyo. Bigla naman ako napaurong dahil mabilis na lumapit sa akin sa Agram. Mas lalo ako na-shock nang ubod lakas ako sampalin sa aking muka. Parang nagpanting ang aking tenga. Kaya naman mabilis ko ding inangat ang aking kamay para gumanti ng sampal sa babaeng kaharap ko. At 20 minito sinampal ko din na ubod ng lakas para kahit papaano ay makabawi. Akala mo ikaw lang marunong manampal? Galit na sigaw ko sa babae. Nalilisik naman ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Walang hiya ka, Selena? Sabay labas nito ng baril at agad na itinutok sa akin. Nalalaki tuloy ang mga mata ko dahil sa kaba. Ito na sigurong katapusan ko. Kahit siguro hindi na lang kita dalhin sa akin, boss. At kapag pinatay kita dito sa bahay ni Miranda, nakakatiyak akong siya ang makukulong. Kahit kabado ay pinilit kong lakasan ang aking loob. Aba, ako yata si Selena Corpus, ang babaeng hindi nagpapatalo kapag inaapi ako. Ngayon pa lang ay simulan mo na magdasal, Selena, dahil hindi ka sasantuhin ng bala ng baril ko. Sigaw pa ni Agram sa akin. Tanggap ko naman kung kukunin na ako ni Kabatayan. Ikaw ba? Tanggap mo ba na makukulong ka, Agram? Alam mo bang punong-puno ng CCTV camera ang bahay ni Sir Devin? Kaya wala ka pa rin kawala. Mariing sabi ko sa babae. Nakita ko namang nagulat ito at napansin ko rin tila kinabahan ng babae. Gusto ko tuloy matawa dito. Maya-maya pa'y may narinig kaming papalapit dito sa aking kwarto. Hanggang sa magulat na lang ako nang mabilis na lumapit sa akin si Ikram at pumunta sa akin likuran para hawakan ako. Itinutok din ng babae sa leeg ko ang hawak nitong baril. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at tumambad sa aking harapan si Miranda. Salubong ang kilay nito nang tumingin kay Agram. Mr. Miranda, hayaan mo na sa akin si Selena. Tutal naman ay labas ka sa away namin dalawa. Ikaw din, baka madamay ka. Kuyom ang mga kamao ko dahil sa mga naririnig ko na pinagsasabi ni Agram kay Miranda. Tumingin ako kay Miranda at wala akong makitang bakas na kahit anong emosyon sa mukha nito. Hindi ko tuloy alam kung anong nilalaman ng utak ng lalaki. Ngunit may takot din sa akin dibdib. Paano kung biglang sabihin ni Miranda na patayin na lang ako ni Agram? Pakiwari ko tuloy ay para ako nasa gitna ng malaking bato na nag-uumpugan. Kung gusto mong makuha si Selena, bayaran mo ang mga pinaunang bayad ko sa kanya bilang kasambahay ko. At hindi ko rin palalampasin ang ginawa mong pagpasok sa aking pamamahay na walang pahintulot mula sa akin, Miss Agram. Bigla ko naikom ang aking bibig. Baka palabas lang ni Miranda ang lahat ng mga sinasabi nito kay Agram. Katulad din noong may nangyari sa huldapan sa loob ng jeep. Kaya hindi dapat ako magalit kay Sir Devin. Narinig ko namang malakas na tumawa si Agram at tila pinagtatawanan ng lalaki. Hindi nagtagal ay muling nagsalita si Agram. Hindi ako natatakot sa mga pagbabanta mo sa akin, Mr. Miranda. Sino ka ba sa palagay mo, ha? Mapang-uyam na tanong ni Agram sa lalaki.